So yan, good morning mga ka-PJ, no? Ito, isang maulan-ulan na araw. Maulan-ulan na araw na naman mga ka-PJ, no? Ngayong araw ay Martes na, August 4, 2026, no? At tayo, back naman tayo ngayon, no? Pero nakaapat na bookings pa lang tayo. Pero meron na rin naman tayong earnings na 2,400 kasama na yung strike natin na 3 piraso na pumasok. Yung strike natin kahapon, no? Pumasok kanina. Mga nasa ano din yun, mga 300 siguro, di ba? O may mga 2-1 siguro tayo ngayon, no? Sana karami tayo ngayong araw. Tanghali na naman tayo nakabiyahe. Dahil kanina, sobrang dumi talaga ng sasakyan natin. Dahil nga, di ba kahapon, kung saan tayo dinala. Dinala tayo ng Antipolo, dinala tayo ng Rodriguez Rizal, dinala tayo ng kung saan tayo dinala kahapon. Lalo na doon sa may Rodriguez Rizal, napaka putik, no? Tapos madilaw-dilaw pa yung putik nila. Kaya karwas talaga. So nagpakarwas muna tayo kanina. Okay, tanghali na naman tayo nakabiyahe. Buti na lang medyo malalaki yung naibato sa atin na bookings, no? So ngayon nandito ulit tayo sa sa may Santa Rosa, Laguna. So hoping tayo na mabigyan tayo ng pasahero pabalik ng Maynila. Dahil meron pa tayong strike mamaya na alas 12. So oras natin, no? Alas 11:07 na. So sana medyo galaw-galaw tayo ng konti, walang pumutok sa atin. Ready natin buksan yung ating in-drive, baka makakuhanin pabalik. Okay. So mamaya-maya lang mga ka-PJ, no? Update ko kayo. Let's go! So yan, ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa mga isa sa problema ng ating mga kapwa driver, no? Lalong-lalo na sa dito sa TNBS, no? Isa sa problema ay ang Ma'am, Skyway po ba yung daan natin? Ma'am, Inlix po ba yung daan? Ma'am, Slix po ba yung daan? Ma'am, Kalax na po ba tayo? Ma'am, Kabitix na ba tayo? Ang sagot ni pasahero, ay, service road lang po kuya. Hindi po ako nagmamadali. Agad-agad alam ko na kung ano ang itsura ng driver pag sinagot ni ma'am ng ganun. Meron pa iba dyan, magdadabog ba pag ibaba yung mga gamit ni ma'am? Uy, aminin. May pagdadabog pa, no? Ako naman hindi sa pagmamalinis. Dati talagang nagagawa natin yan, na minsan nagdadabog tayo, minsan nakasimangot tayo. Pero nung na-realize ko na wala naman kasi talagang batas, no? Wala akong nakikitang batas. Hindi ko alam kung kayo meron kayong nakikitang batas na obligado ang pasahero na magpadaan sa expressway, no? So ako, wala kasi ako nakita. So dahil nga wala rin ako nakita, at dito din sa apps, kasi kung mayroong batas na nagsasabi na obligado si pasahero na magbayad ng Skyway Expressway, sigurado kasama na yan sa binayaran niya, di ba? Pero wala walang batas. Hindi mo siya pwedeng obligahin na magbayad ng expressway, di ba? Kaya wala talaga siguro, di ba? Okay. Totoo naman talaga na nakaka-stress pagka ganun, ano? Lalong-lalo na kung talaga namang mula Makati to Laguna, di ba? Nakakasama talaga ng loob yun kung service road ang daan, no? Pero nangyayari yan, no? Kung talagang walang budget, tapos, di ba? Na-pick up mo na, nasa biyahe na kayo, di ba? Kaya nga merong iba dyan na gumagawa niya na bago puntahan yung pasahero, tinatawagan na muna nila. Tinatanong kung saan dadaan. Pagka sinabi ni passenger na ay service road lang, ay yun, nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-cancel yung booking. Hindi ko lang alam kung wala ba tayo magiging parusa dyan, no? Kung magreklamo yung pasahero, no? Kasi pagkakaalam ko, bawal yun. Kasi nga, wala nga sa batas na pwedeng obligahin ang pasahero na mag-expressway. So pag nag-complain si pasahero, pwede tayo masanksyon, no? Refuse to convey, pwede tayo masuspended, no? Hindi lang sa TNC kung saan tayo bumibiyahe. Yung pinakamasakit, pag doon tayo sa LTFRB, ilang buwan yun, may penalty pa.
di ba? Ya, mag-iingat tayo diyan. Okay? Kasi marami ako nababasa na ganyan na tinatawagan daw talaga nila. Tapos pag ayaw daw talagang auto-cancel daw eh. Pinagyayabang pa eh, no? Sa totoo lang, hindi ko masisisi si driver. Pero nga, ang problema nga, wala nga batas na obligahin sila. At saka ang dami ko na rin vlog tungkol dito, no? Kaya lang naulit lang ngayon, ay topic lang natin ulit ngayon dahil nga sa palagi tayo nakakakita ng ganyan na complain ng ating mga kasamahang driver, no? Kaya naman naging topic natin ulit ngayon. Okay? Sana ma-resolve din yan, ano? Kasi sana maintindihan yung kalagayan namin na talaga namang napakabigat, no? Kung ang pasahero nga naman ayaw magpa-expressway, kung yung pupuntahan naman talaga ay talaga namang nararapat lamang na mag-expressway. Halimbawa na lang Makati to Santa Maria, Bulacan, no? Napakasakit naman talaga kung service road yan. O kaya Makati to Calamba, Laguna, 'di ba? Isipin mo kung mag-service road 'yan. Sana maintindihan namin, sana magkaroon ng resolution 'yan. Magkaroon ng option kung ano bang mas patas, no? Maaari bang may option si pasahero doon sa app mismo na nakalagay na kagad doon na ayaw niya ng expressway. Service road lang. So baka pag-adjust ngayon si driver or yung mismong TNC kung ano bang dapat gawin dyan. Kailangan bang dagdagan konti ang pamasahe? Kailangan bang bawasan ng konti ang pamasahe kapag nag-skyway? Di ba? Para patas. Kasi napakasakit talaga Hindi may iwasan ng mga driver na sumimangot, sumamaan loob, pagdadabog. Hanggang sa hindi na siya makapag-focus sa pagmamaniho, no? Yung pa maging sanhi ng disgrasya kay mainit ang ulo Sana intindihin din naman kami. Yun lang naman ang point doon. Kasi mahirap din mahal ang gasolina. Tapos, di ba? Ang baba ng pamasahe. Unawaan lang sana. Sana maintindihan din ng lahat ng gobyerno, di ba? Ng mga pasahero at ng mga driver. Importante magkakaintindihan para happy ang lahat, di ba? Kasi gusto ko happy ka. Okay, so oras natin ngayon ay alas 2 na. So lang muna ako, pahinga lang ako ng saglit. Mamaya na tayo ulit mag-reveal ng ating earnings, no? So magkakape muna ako. Muulan dito sa Makati, malamig. Pagkatapos ko magkape, saka bakbak ulit. Okay? So mamaya update ko kayo, huwag kayong mawala. Let's go. So yan mga ka-PJ, no, dito na natin tatapusin yung ating vlog, no? Gabi na. At nandito na rin ako sa Valenzuela. Umuwi na ako ng maaga ngayon, no? Oras natin, no? Ano pa lang? 7:55 pa lang. So nandito na ako sa Valenzuela. Umuwi na ako kasi bukas plano kong bumiyahe. Kasi gusto ko ma-sureball na makuha itong ating streak bundle. Sayang no? Tinasan pa naman, ginawa nga 70 instead na 60 lang yun nung nakaraan. Ang yung earnings natin ngayon ay yan lang 5,900. Kasama yung streak dyan na tatlo. So ayan tatlo yun, mga nasa 300 yun. Yung ano natin, kasali na rin dyan yung yung ating turbo. Kaya mga nasa 300 din yung turbo natin. Check natin kung magkano yung turbo natin ngayon. 227 yung ating turbo. Yan, so yung ating rice 14 lang. Tapos yung ating streak bundle saan yung streak bundle natin? Saan na ba yun? Streak bundle natin, sus, naka pa lang pala tayo. Naka dalawa pa lang. Kasi ngayong araw lang nagsimula yun, yung ating streak bundle. Pero yung streak naman natin na pang isang linggo, nakalima na tayo. Ay 12 lang kailangan para sa halagang 1,000, di ba? Pero yung ating pang isang buwan, sus, Mariusip, dalawa pa lang. Dalawa lang nakuha natin ngayon kasi nga nalusaw yung kanina. Nung nakapaghatid tayo ng Santa Rosa, nalusaw, hindi tayo umabot, no? So yung yung aking udo natin, umabot na tayo ng 420,684.
So yan ang patunay na matibay naman kahit sabihin mong automatic transmission yan. Matibay yan. Depende lang talaga sa paggamit natin. No? Tsaka kailangan alaga mo. Tsaka yung tamang paggamit talaga, diba? Tsaka tamang langis. So ulitin ko na naman kasi nga medyo ako dun, naawa ako dun kay sir na nag-comment na nasira daw yung automatic transmission niya. Kabago-bago lang daw. So siguro sir, na taon lang yon. Kung maayos ka naman gumamit, maayos ka naman diba? Magmaneho, alaga mo. Nataon lang siguro. Pero marami naman akong tropa na hanggang ngayon bakbakero din katulad ko. Maganda pa rin naman ang kanilang transmission. Okay? So yun lang mga ka-PJ, no? Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na makapagpahinga, tapos bukas biyahe ulit. So hanggang dito na lang muna ka-PJ nyo. Temporary saningo po na. Ingat mga ka-PJ. Madulas ang ating kali, maulan. Adios.